amnesty program ni PBBM binatikos. Mga kotsero, alam na nyo naman ang balita mga kotsero, yung amnesty program ni PBBM kanina para sa CPP, NPA, NDF, MILF, MNLF at ABB o Alex Bongkayo Brigade ay binatikos ng ilang mga, iilan lang naman sila. Ilang mga tao. Hindi ko maintindihan kung ba't nila binatikos to mga kotsero kasi, well, you know, mamaya, kukwento ko sa inyo kung ba't nagtataka ako dyan. Pero mga kotsero, bago natin gawin yan, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At para gawin nyo yan mga kotsero, i-download nyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details dyan at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees at napakadali po ipadala through GCash sa mga bangko, lalo na sa online banking mga kotsero, napakabilis niyan. At sa mga pawn shops, no, but regular what do you call this? Time frame applies. Ayan. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan mga kotsero, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na mga kotsero. Kahapon kasi, ito yung ganap. Kahapon, nagkaroon ng amnesty. Nag-grant ng amnesty si President Bongbong Marcos sa mga dating rebelde. Take note ha, dating rebelde. To foster lasting peace. Ito yung what do you call this? Ito yung balita. Basahin natin yung balita. President Ferdinand Marcos Jr. has granted amnesty to former rebels as part of the administration's comprehensive peace initiative. Tapos, based on proclamations number 403, 404, 405, and 406, those granted amnesty were former members of the CPP, NPA, NDF, MILF, and MNLF. Kulang to. Meron pang Alex Bongkayo Brigade. Marami to eh. Marami to. Ayan. Ito pala sa ilalim. The President also granted amnesty to members of the Revolutionaryong Partido ng Manggagawa. Okay? RPMP. Tapos Revolutionary Proletarian Army at ABB, Alex Bongkayo Brigade. So, ayan, ito yung mga ito yung nangyari kahapon. Tapos, syempre, meron tayong Twitter na notify tayo. Na-notify tayo sa Twitter. Ito yung notification na nakuha ko sa Twitter. Ang post ay galing kay Malutikia. Ayan, ito yung kay Malutikia. Ayan, Ayan. So, ito yung nakita ko kahapon tungkol dyan sa issue na yan. Seriously? Seriously daw. Okay. Tapos, sinundan pa yan kaninang tanghali. Ayan, may bago pa. 11:02 a.m., November 25. Anong sinabi? July 18, 2023, under Bongbong Marcos peace talks with Reds, DIM, US non-profit, sabi ng isang US non-profit. So, hindi na raw magkakaroon ng peace talks. So, sabi, continuity, another somersault. When do we end the 56-year war? YEO 47. Hindi ko naiintindihan itong sinasabi ni Malutikia. Hindi ko alam kung galit ba siya o nagko-comment lang siya. Kasi sabi naman, under Bongbong Marcos, peace talks with Reds, DIM. Ibig sabihin, malabo ang peace talks. Nalito rin ako nung sinabi niya when do we end the 56-year war? Ano daw? Tapos may mga nagko-comment din. May mga nagko-comment din naman. Mamaya na yan. Ito si Ping Ping will tweet, means Duterte also gets amnesty. Ha? NPA ba si President Digong? NPA ba siya? Anyway. Kasi yung mga nagko-comment, natatawa lang ako sa mga nagko-comment. Tulad nito, si The F. Ayan. Nakakawala ng pag-asa daw yung gantong presidente. Kailangan daw i-revive yung komunista, nauubos na raw kasi sila. Tapos, ayun nga, may mga nagko-comment dito tungkol dyan sa dito sa sinabi ni Malutikia. Alam niyo kung bakit? Kasi yun din ang ginawa ni Digong. Di ba Di ba mga hyper DDS yung mga yan? So, si Digong din, yun ang ginawa.
Nung panahon niya. And a Philippine president approves amnesty program for rebels. Yan si Digong. 2021 pa to eh. Ayan, no? February 15, 2021. Ayan. 17 pala. February 17, 2021, the Philippine president has approved an amnesty program for Muslim and communist rebels who would agree to surrender their weapons as they return to normal life in the latest such attempt to tame rural insurgencies that have ravaged for half a century. And thousands of guerrillas belonging to two large Muslim groups in the country and a communist rebel faction could apply for the amnesty within a year after it gets approved by Congress, according to President Rodrigo Duterte signed orders made public late Tuesday. So, I'm sure naiintindihan naman to ni Malutigi yan. I'm sure naman naiintindihan niya to. Yan, yung dalawang yan. Nakakagulat lang yung mga reaction niya kasi parang hindi ko naiintindihan eh where she's coming from eh. Pero tingnan natin yung yung proclamation. Ito kasi sa CPP 404. Marami yan. Merong 403 para sa ABB, tsaka RPMP Alex Bungkayaw Brigade, etc. Tapos merong isang hiwalay para sa CPP, Proclamation number 404. Merong hiwalay para sa MILF, 405. At meron ding hiwalay para sa MNLF, 406. Ayan. So, apat na na proclamations. Since ang highlight dito ni Malutikia yung sa CPP-NPA, di puntahan natin yung sa CPP-NPA, di ba? Puntahan natin yun ang basahin natin. Yan, 404, Proclamation number 404, granting amnesty to former members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Ito yung title ha. Basically, mga kotsero, sa title pa lang, makikita mo na kung para saan yung proclamation. Ulitin natin. Granting amnesty. Ay, wow, nanggalit sila. Nanggalit yung mga DDS. Bakit papatawarin yan? Bakit bibigyan ng amnesty ang CPP-NP na yan? Hindi naman sa current members. Hindi dun sa active members. Saan ba para kanino ba? Ayan, nakasulat former members. Ano po ibig sabihin ng former members? Former members, ibig sabihin, sumuko na sila. Sumuko na. Nakausap na nila si NTF-ELCAC through the Localized Peace Talks Initiative ng NTF-ELCAC. Nakausap na. Sumuko na sila. Ngayon, bilang pagsuko, syempre, dahil sila ay lumalaban, quote-unquote, lumalaban sa kanilang ideolohikang political, nag-request sila na kung pwede, ibigyan silang amnesty. Which is a gesture, ito pong pagbigay ni PBBM ng amnesty is a gesture of good faith. Ibig sabihin, wala kaming pinapakita ng gobyerno na wala kaming masamang intensyon na gawin sa inyong lahat. Ang gusto lang namin, yung mga kasalanan nyo before, alam namin, pinaglalaban nyo lang naman ang ideology nyo. O di, let bygones be bygones nga daw, ibig sabihin. Diba? Water under the bridge. Patawarin na natin yan. Total naman, politika nyo yung pinaglalaban nyo eh. Dahil nagising na kayo sa katotohanan, di ba? Nagising na kayo sa katotohanan at gusto nyo nang bumalik sa partido ng batas, sige, bigyan namin kayo ng fresh start. Yun. Fresh start ang tawag dyan. So, and besides, mga kotsero, some of these people are also victims of the CPP, NPA, NDF. Yung iba dito, biktima lang din sila. Halimbawa, yung mga bata na tinrain sa salugpungan schools, tapos naging CPP, NPA, NDF. Hindi ba biktima lang din sila?
Yung mga indigenous peoples na tinatakot ng CPP, NPA, NDF. Kaya sila sumapi para hindi sila pakialaman ng CPP, NPA, NDF. Di ba, biktima lang din sila. So, in a way, although meron silang pagkakasalang ginawa, hindi rin naman nila, yung iba lang, not saying all of them, yung iba sa kanila, kailangan lang ding mag-survive at napilitan na sumapi sa grupo nato. So, basahin natin yung proclamation. Yan, ito yung actual proclamation. Takaya nga natin. Full screen. May full screen ba ito? Ito na lang. Wala pala siyang full screen. Anyway. Takaya na lang natin itong nasa ilalim. Yun. So, ito daw yung amnesty program. Whereas an amnesty program is an integral component of the government's comprehensive peace efforts. So, kasama to sa regional peace talks. Regional, wala na tayong national peace talks. Ibig sabihin, hindi na tayo nakikipag-usap sa mga leader ng CPP, NPA, NDF. Sa mga miyembro na lang ang kinakausap natin. Kaya nagsusukuan silang lahat in the masses. Okay. The grant of amnesty to former combatants or rebels. Former, ayan nanlinaw-linaw, former combatants or rebels who may have committed unlawful acts in furtherance of their respective political beliefs and who wish to return to the folds of the law will create a climate conducive for peace and reconciliation, pave the way for them to reintegrate into the society, and provide them access to the government's socio-economic services. So, ibig sabihin, dahil sumuko sila, pwede na silang tulungan ng gobyerno. Take note former combatants. Former. Dati. Nakaraan na, tapos na. Who wish to return to the folds of the law. Gustong bumalik sa poder ng batas. At gustong will create a climate peace and reconciliation, pave the way for them to reintegrate into society para sila ay makabalik sa poder ng ating society. Marami tayong rebel returnees, di ba? Sila ka Eric, rebel returnees yan. Tapos meron pa tayong mga rebel returnees ngayon, members na ng AFP. Diba? Paano sila nakapasok dun? Kasi nag-avail sila sumuko sila at binigyan sila ng amnesty. Ganun lang talaga yung kasi. Okay. Ito EO70. Ano tong EO70? Ito yung NTF-ELCAC. Whereas EO number 70 institutionalized the whole of nation approach as a government policy for the attainment of inclusive and sustainable peace by creating a national task force to end local communist armed conflict, o NTF-ELCAC yan, and directing the adoption of a national peace framework which provides clear direction for various stakeholders to harmonize and synchronize the delivery of services in conflict-affected and vulnerable areas. Ito pa. There is a need for the government to act on rebel and insurgent attorneys' request. Sila daw ang nag-request. Yung mga rebel returnees. There is a need for the government to act. May pangangailangan daw sa gobyerno na umakto sa kahilingan ng mga rebelde at insurhente para bigyan ng amnesty para sila ay makapamuhay ng payapa at maging produktibo na walang kinatatakutan sa kahit anong legal na legal arrangement, kasuhan. O na hindi sila natatakot na kakasuhan at that may result from a negotiated settlement. Okay. Hindi sila natatakot na kakasuhan sila bilang resulta ng pakikipag-usap sa gobyerno kasama ang iba pang mga rebelde. So, ibig sabihin, mga kochero, etong amnesty na to, ginawa ho talaga para makabalik, para pasukuin lahat ng CPP, membro ng CPP, NPA. It's really for that. Kaya nagtataka ako, ba't may galit? Ba't may gigil dyan? There is an urgent need and expressed desire to extend amnesty to former members of the CPP, NPA, NDF as an instrument for reconciliation and as a path
for the return to peaceful and democratic and pluralistic society. Okay, etc. etc. So, medyo ano na yan. Medyo mga detalye-detalye na to. So now, therefore, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by Section 19, Article 7 of the Constitution, do hereby declare and proclaim amnesty is hereby granted to former members of the CPP, NPA, NDF, or their front organizations who have committed crimes in pursuit of their political beliefs, whether punishable under the RPC or special penal laws, including but not limited to the following. So marami yan. Marami dito, siyempre, rebellion, insurrection, conspiracy. Lahat to, mga kochero, ito rin yung mga krimen na nakalista sa Anti-Terror Act. Yan, mga ano yan, mga kasama yan dyan. Yan, inciting to sedition, etc., etc. Direct assault related to terrorism. So, the amnesty shall not be granted to those who have already been proscribed or those charged under Republic Act 9372, otherwise known as Human Security Act 2007, or RA 11479, or the Anti-Terrorism. Ito, very critical to. Sa proclamation na to. Kapag ikaw ay nakasuhan na, or kapag ikaw ay nalista na proscribe, na isama ka na doon sa listahan ng mga terorista, hindi na pwede sa'yo to. Hindi na pwede. Hindi pwede. Di ba may listahan dati? Yung pinakita na yun listahan ng mga miyembro na proscribe na sila ay terrorists. So ito yun. Hindi na sila kasama, yung mga nakalista doon. Tapos hindi kasama daw dito sa amnesty na to ang mga krimen na kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes against chastity as defined by the Revised Penal Code, as amended, crimes committed for personal ends, RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act, grave violations of the Geneva Convention. Ito yung nangyari kay ano pangalan niya? Kit Absalon, yung violation niya ng Geneva Convention yung pinasabog, tapos pinaluhod pa, tapos binaril sa likod. Ayun. Tapos, okay. War crimes, torture, enforced disappearances, and other gross violation of human rights. So, hindi kasama itong mga krimen na to. So, hindi pala siya comprehensive. Ito lang yung mga kumbaga, para lang siya sa mga tao na naipagbakbakan para isulong ang gustong mangyari ng CPP, NPA, NDF. Pero hindi kasama dito yung mga krimen na ginawa ng itong mga tao na to na labas doon sa kanilang political agenda. For example, halimbawa, merong si person A ay miyembro ng CPP, NPA, NDF. Tapos, nilusob nila yung isang bayan. Diba? Paglusob doon sa isang bayan, may napagtripan siyang babae. Ang ginawa niya, ni-rape niya yung babae. Halimbawa lang. Tapos, dahil doon sa yung ginawa niyang panggagahasa, hiwala yun doon sa kanyang political crime. Kasi 'di ba ang gusto lang naman ng CPP NPA bagsak ang gobyerno hindi naman sinabi ng CPP NPA na mangmassacre kayo, manggahasa kayo, 'di ba, etc., etc. So yung krimen niya doon sa ideology, yung political crimes niya, yon may amnesty doon. Pero doon sa mga personal crimes tulad nito, hindi kasama. Well, ganoon naman talaga sa ating yung ganoon naman na naka-set up talaga yung ating batas. So na yan, given na yan. Ito, who may file for amnesty? Former members lang ang pwedeng ma-amnesty. Malinaw na ba? Ayan, former member. Laki pa natin. Ayan. Former member. Ayan, laki, former member lang ang pwedeng ma-amnesty, guys, ha? Former members lang. Okay, hindi na pwede mga nabigyan ng amnesty dati. Okay. Tapos may amnesty commission. Okay. Confidentiality clause, application period. 2 years. 2 years. So, meron 2 taon itong mga miyembro ng CPP, NPA, NDF para makakuha ng amnesty from the effectivity of the proclamation. Okay. So, may 2 taon. Okay. Permeado ni Bersamin. ES Bersamin. Okay.
So, ayun. Mukhang wala namang problema. Wala namang issue. Kasi ito ang linaw, former member. This is one of the ways that you can get peace. Kasi hindi rin naman gagawin. Yung mga DDS nagagalit, si Digong yun din ang ginawa So weird. Not only that, actually may mga nagtatanong, alam ba ng NTF-ELCAC yan? Alam ba ng AFP yan? Etc. etc. Ito sinabi ng NTF-ELCAC. NTF-ELCAC lauds Bongbong Marcos Amnesty Proclamation. Sabihin, ikinatutuwa nila. Ikinatutuwa ng NTF-ELCAC yan. Take note mga kochero si VP Sara na isa sa mga chairman ng NTF-ELCAC. So, ibig sabihin, this is also approved by VP Sara. Ano yan? Sabi, this is the moment that we all have been praying for our brothers and sisters. In issuing the amnesty proclamations, the President recognizes the complexity of our nation's history and the diverse narratives that have shaped it. The Amnesty Initiative seeks to weave together the threads of justice, reconciliation, understanding, unity, and progress, transcending past grievances towards a shared vision of a unified and peaceful Philippines. Mukhang happy naman si NTF-ELCAC. Ito, si Defense Secretary Gibo Chodoro. We are fully behind the government's concerted efforts to advance reconciliation and healing from the armed conflicts that divided our nation for far too long. Tama po si Secretary Gibo dito. Granting the amnesty offers an invaluable opportunity for our brothers and sisters to transform their lives, avail government services, and rejoin their families and communities. AFP Chief Romeo Browner, anong sabi? Granting amnesty brings closure to hostilities and is in line with the government's call for peace, unity, and reconciliation, and push forward lasting amity among Filipinos. So, wala naman problema sa ating defense sector, no? National Security Council. The amnesty program will allow them to transition into peaceful and productive civilian life through the restoration of their social and political rights, which will provide them greater participation and engagement with the broader community. Okay naman. Pero tinanggap ba to ng CPP, NPA, NDF? Hindi. Ba't nila tatanggapin yan? Nung una pa lang tong in-announce, tinanggihan na nila yan. Ito yung una. CPP brushes off AFP Chief's call for amnesty. April 28, 2023. AFP pa lang yan. Nung si Presidente na, July 29, 2023, NPAs in Southern Tagalog refuse Marcos's amnesty offer to continue revolution. So, ang may gusto dito, yung gobyerno. Ang may ayaw, CPP, NPA. Ganun lang kasimple yun. Nakakatawa lang mga kochero that this is being used. Ginagamit ito para pang puna sa ating administrasyon. Kasi this is something that is good. Actually, maganda ho ito. Hindi ko lang alam kung bakit ginagamit nila pang pang batikos kay Presidente. Totoo lang, hindi ko talaga alam. Hindi ko makita yung sense kung bakit gagamitin mo pang batikos sa Presidente natin ngayon. Kasi this is something na kailangan mong ibigay para ma-achieve yung kapayapaan na hinahanap mo. Nag-comment pa na 56 years na yung CPP, NPA, NDF. Paano matatapos yan? Matatapos lang yan pag ubos na yung tao. Simple yun. I think, if I'm not mistaken, they're less than 2,000, 4,000, 2,000 members. Yun. Ang maingay na lang naman yung legal fronts nila Yung mga aktivista, sila na lang yung maingay. Pero yung CPP, NPA, from a force of 25,000 in 1986 or 1987, bumaba na sila to 4,000, 2,000. So that's a significant improvement. So nandito na tayo sa tail end. Patapos na tayo sa paghahasik ng lagim ng CPP, NPA, NDF. And we are just nailing the final nails. We're putting the final nails on the coffin of all of these of this insurgency group. So congratulations kay President Bongbong Marcos for doing this. And I hope mag-avail yung lalo na yung mga yung mga nasa bundok, lalo na yung mga estudyante.
Yung mga umakyat doon dahil nabola ng mga grupo, di ba, nabola ng CEGP, LFS, etc., Kabataan, Gabriela Youth, etc., etc. Kasi tulad nga na sinabi ko kanina, mga kotsero, hindi yung lahat ng umaakyat sa bundok are there dahil gusto nilang maging terorista. No, they're there to be. Ang akala nila, nandoon sila dahil may pinaglalaban silang ideology. Only to find out, pagdating nila doon, ay terorista na pala kami. Ganun. Ito yung mga miyembro ng indigenous peoples natin, na-pressure sila, pinre-pressure sila ng CPP, NDF na sumali sa kanilang grupo. Pressure talaga. As in, papatayin yung dato nila, yung mga leader nila, pinapatay. Pag hindi nagpapadala ng mga bata sa salubungan. Di ba meron pang kwento doon sa yung ginawa ni Senator Robin na film, na docu. Dahil lang nagpatayo ng DepEd school sa grupo ng mga tribo, yung NPA pinatay yung tribal chief nila. Dahil nagpatayo ng DepEd school sa kanilang tribo. So may ganitong pressure coming from the CPP, NPA, NDF. So some of these, may mga miyembro talaga dito na biktima lang sila ng circumstances. Nauto or na pressure. And it's not their fault. That's why they're there. Kaya nga in recognition of that, sa pagkilala ng mga ganon sitwasyon, nag-offer ng amnesty ang ating gobyerno. Ngayon, kung susuko sila, maganda. Kung ayaw nila, o di magiging corn beef sila in the future. Ano lang kasimple yun. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito, mga kotsero. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye!